Magandang umaga po sa iyo, Sir Van, at mapagpalang araw sa mga kapwa listeners. Ako nga po pala si Rihanna. Isa po akong estudyante nang mangyari ito. Bale ay nagdo-dorm kami ng mga barkada ko. Okay naman, wala namang unusual experience. Hanggang sa namatay yung landlady namin. Sa mismong bahay po nila nangyari yung lamay, Sir Van. At bilang mabait naman sa amin ang landlady namin, at bilang pagbibigay respeto, ay sa tuwing gabi ay nakikiramay kami. Tumutulong kami sa pag-aasikaso ng bisita. Maayos nung una. Sinubukan ko siya nung dungawin nang inuwi na ang kabaong niya. At ganun na lang ang pag-akyat ng takot sa buong katawan ko. Kasi sobrang nakakatakot ang itsura niya. Parang hindi siya yung landlady namin. Sobra akong kinilabutan na maski yung mga barkada ko ay natakot din pala. Para po kasing namaga yung buong katawan niya, pati yung mukha niya. Ewan ko ba kung totoo na epekto raw yun ng pagkamatay niya at epekto rin daw ng formalin. Alam ko na hindi rin kami ang natatakot sa itsura niya kasi sa tuwing may dumudungaw sa kabaong ay kita kong nanlalaki yung mata nila at hindi pa sila nagtatagal sa pagdungaw. Minsan nga ay naririnig ko pa ang bulungan nila. Ang ginawa na lang namin noon ay hindi kami masyadong lumalapit sa kabaong. Sa unang gabi kasi ng pagdungaw ko ay hindi siya mawala sa isip ko. Kahit pumipikit ako, yung nakakakilabot na itsura niya ang nakikita ko na maski sa panaginip ko ay sumama na rin siya. Sa kasagsagan ng lamay, siguro bandang 3:00 ng madaling araw, nang makarinig ako ng pagkatok sa labas ng pintuan ko. Sa una hindi ko pa masyadong nahahalata kung kanino ang boses kasi nag-aagaw pa ang puyat at antok ko. Hanggang sa nang ulitin niya ulit ang pagtawag sa pangalan ko ay doon na ako parang nahimasmasan. Yung boses kasi na tumatawag sa akin ay boses mismo ng landlady namin. Siya kasi ang palaging bumababa sa dorm namin at palaging nanggigising sa amin. Niyugyug ko noon ang mga barkada ko kasi kasama ko lang naman sila sa iisang kwarto. Kasi hindi tumitigil yung kumakatok. Tapos tinatawag niya pa kami ng paulit-ulit. Paggising nila ay sabi pa ng isa kong barkada na bakit hindi raw namin pinagbubuksan ng landlady namin. Gayong ginigising na niya kami. Nakatingin lang kami sa kanya at sinabi kong patay na yung landlady namin. Ilang saglit pa nung siguro rumisto rin sa isip niya yung sinabi niya, ay doon na siya sumigaw. Sa takot na rin siguro namin ay nagsigawan na kami hanggang bumukas bigla yung pintuan. Sumilay doon yung landlord namin. Ang sabi niya ay kanina pa raw niya kami ginigising para tumulong sa taas pero hindi raw kami nagigising. At narinig daw niya na nagsigawan kami sa loob kaya niya raw binuksan yung pinto. Sinabi namin sa kanya yung narinig namin. Pero sabi niya ay baka sanhi lang daw ng imahinasyon namin at baka namimiss lang namin yung landlady namin. Natatakot pa kaming umakyat nun dahil nga sa nangyari. Pero bilang nahihiya sa landlord ay umakyat na rin kami sa taas. May mga naglalamay pa rin on, Sir Van, pero medyo mangilan-ngilan na lang. Hindi kagaya nung gabi. Habang nagtitimpla kami ng kape para sa mga bisita, ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Naninindig kasi ang balahibo ko at pakiramdam ko ay may malamig na nakadagan sa likod ko. Tapos sobrang bigat sa pakiramdam. Hindi lang ako lumilingon nun at bilang ayokong pansinin yun kasi baka mas lumala ang takot ko, ay pinilit ko yung ipinagsawalang bahala. Nakipag-usap na lang ako nun sa mga barkada ko para mas pababawi ng tensyon. Wala naman nang nangyaring kakaiba nun. Pero sa ilang araw na lamay ng landlady namin, ay ilang araw niya rin kaming binulabog. Meron yung siguro 3 gabi niya. Nakakarinig kami sa taas ng yabag. Tapos naririnig namin yung boses niya na tinatawag kami. Kasi may ulam daw siyang niluto at ibibigay niya raw sa amin. Meron din yung bigla-bigla na lang bang naaamoy namin yung amoy niya mismo. At mamaya ay mawawala rin. Ang pinakagrabing naranasan namin
ay yung mismong nakita ko na siya. Umaga yun, Sir Van. Lamay niya pa rin, pero walang katao-tao. Habang pababa ako sa hagdan, kasi sa tabi ng bahay nila ay hagdan. Habang pababa ako, may tumawag sa akin. Nung una nilingon-lingon ko pa yon, pero wala naman akong nakikitang tao. Hanggang sa ulitin na naman niya sa pangalawang beses. Ang akala ko yung landlord na naman namin na may kailangan. Kaya bumalik ako nun sa taas ng bahay. Nang sumilip ako nun sa bahay nila, nakita ko agad yung kabaong ng landlady ko. Kasi sa mismong pintuan ay makikita na ang sala kung saan nakapwesto yung kabaong. May nakita akong nakaupo sa bangko sa tabi ng kabaong. Nakaputi siya. Pero hindi ko masyadong kita ang mukha kasi nahaharangan pa yung mukha niya. Yung suot niya lang tapos yung paa niya ang nakikita ko. Sabi ko nun, anong kailangan niya at bakit niya ako tinatawag? Hindi siya sumagot nung una hanggang sa inulit-ulit ko yung tanong ko. May pagkabingi na kasi yung landlord ko. Sa pagtatanong ko ulit, ay bigla siyang parang sumilip ba? Tapos ganun na lang ang pagka-estatwa ko. Pakiramdam ko tinakasan na rin ako ng kaluluwa ko nang nakita ang mukha ng landlady ko na nakatingin sa akin. Nakangiti siya tapos kinakawayan niya ako. Sobra akong natakot, Sir Van. Ni kahit gustuhin kong sumigaw, parang hindi ko kaya at pakiramdam ko ay nawalan ako ng boses. Hanggang sa naramdaman ko ang pagtapik sa balikat ko. Hindi ko gustong lumingon nun kasi pakiramdam ko ay yung landlady ko yung nakahawak sa akin. Hanggang sa narinig ko yung boses ng barkada ko. Tinatanong ako kung ano raw ang nangyayari. Doon lang ako parang nakagalaw. Napapikit-pikit ako. At pagtingin ko ulit sa kung saan ko nakita yung landlady ko, ay wala na siya. Umiiyak kong kinuwento ang nakita ko sa barkada ko. Pero hindi rin siya naniwala sa akin. Natatakot na nga kami minsan na pumunta sa taas. Kasi dahil nga sa na-experience namin sa baba. At yung paramdam niya. Pero baka may masabi pa ang landlord namin. Lalo na at hindi pa kami nakakapagbayad ng upa. Alam niyo rin po ba ang pamahiin na huwag sisilip ang buntis sa kabaong dahil bawal daw? Magandang gabi po. Ako nga pala si Mary Grace. Palagi ko pong naririnig ang pamahiin na yon sa mga matatanda sa amin. Pero hindi ako naniniwala. Hindi ko rin naman kasi alam ang pinaka main reason kung bakit daw bawal. Umattend kami sa lamay ng kaibigan ko. Namatay po siya due to heart attack, Sir Van. Sobrang lapit namin sa isa't isa nun. Ang sabi lang ng asawa ko, ay papayagan naman daw niya ako makipaglamay. Basta wag lang daw ako dudungaw, kasi nga ay bawal yon. Sabi ko na lang na oo nun para isama niya ako. Mga bandang 7:00 yon. Yung asawa ko iniwan ako sa loob para daw kahit papaano ay hindi ako maburyong at makipag-usap daw ako sa kakilala ko. Siya naman kasi ay nakipagsugal nun. Nakipag-usap lang ako nun sa asawa ng kaibigan ko. Tapos kinakamusta ko na rin siya. Sa kasagsagan ng pag-uusap namin, nagpaalam siya sa akin na ipagkukuha niya lang daw muna ako ng biskwit at kape para kahit papaano ay may makain daw ako. Sabi ko naman ay oo. Umalis siya kalaunan. Wala namang katao-tao sa loob. Maliban sa mga bata at yung ibang kapatid ng kaibigan ko. Habang naghihintay ako, ay lumapit sa akin yung isang kapatid ng kaibigan ko. Sabi niya, bakit daw ako nasa loob? Gayong buntis ako. Labas daw ako kasi hindi raw yun tama at baka may masama pang mangyari sa akin. Sabi ko naman ay oo at hinihintay ko lang yung asawa ng kaibigan ko na kumuha ng kape. Actually, Sir Van, naboboring na rin ako nun, kaya talagang yun ang plano ko. Habang naghihintay, ay hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at bakit ko naisipang dungawin ang kabaong ng kaibigan ko. Siguro ay gusto ko lang nung magpaalam, kaya para akong tinutulak ng pakiramdam ko. Sabi ko pa nga isang beses lang
At mabilis lang naman, magpapaalam lang ako tapos saka na ako aalis. Tumayo ako, tapos ay lumapit na sa kabaong. Pero pagdungaw ko, ay ganun na lang ang pagkagulat ko nang makitang nakamulat ang kaibigan ko at nakatingin sa akin. Hindi ako nakagalaw. Nakabuka lang ang bibig ko at hindi ko kayang ituloy yung binabala kong pagpapaalam sa kanya dahil sa nakita ko. Hanggang sa marinig ko yung boses ng asawa ng kaibigan ko. Sabi niya sa akin na umalis daw ako sa kabaong kasi bawal daw ang ginagawa ko. Nagulat ako sa tono ng boses niya kaya lumingon ako sa kanya. Humingi ako ng pasensya. Maging siya rin naman Sir Van ay humingi din ng pasensya sa tono ng boses niya kanina. Hindi ko na lang sinabi sa asawa ko ang ginawa ko. Hindi naman na kasi yun importante sa akin. Pag uwi namin ng bahay, ay diretso tulog na ako. Pero sa panaginip ko ay nakita ko ang kaibigan ko. Hawak-hawak niya ang anak ko, Sir Van. Tapos inaagaw niya sa akin. Ako naman nun ay iyak ng iyak hanggang sa napamulat na nga ako. Tinanong ako ng asawa ko kung anong nangyari kasi maski pala siya ay nagising din sa reaksyon ko. Doon na po nagsimula na sa tuwing gabi ay pakiramdam ko may nakadagan na mabigat sa may tiyan ko. Alam ko naman noon na hindi yun normal kasi mabigat naman talaga ang tiyan ko dahil nga buntis ako. Pero yung pakiramdam ko talaga ay kakaiba. Parang doble yung bigat. Galaw din ang galaw ang anak ko sa tiyan ko na parang hindi rin mapakali sa nangyayari. May isang beses Sir Van na nagising ako. Siguro bandang 3:00 yun kasi hindi na naman mapakali yung baby ko. Hindi pa ako nung nagmumulat pero naririnig kong parang may hangin na bumubulong-bulong sa tiyan ko. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Pero pagmulat ko ng mata ay nakita ko ang isang aparisyon ng tao. Hindi ko lang alam kung babae yun o lalaki kasi nakapatay naman ang ilaw. Pagkapa ko nun sa tabi ko ay wala naman ang asawa ko kaya akala ko yung asawa ko ang gumagawa nun. Binuksan ko yung solar light namin pero biglang nawala yung aparisyon kasabay ng pagbukas ko ng ilaw. Hindi pa naproseso sa akin ang nangyari kaya nagmuni-muni pa ako. Hanggang sa nakita ko yung asawa kong kakapasok pa lang sa kwarto namin. Tinanong niya ako, ano raw ginagawa ko at bakit pa raw ako gising, anong oras na. Sabi ko naman noon na hinahanap ko nga siya kasi nga ay akala ko siya talaga yon. Pero sabi niya naman sa akin na hindi raw kasi kagagaling lang niya sa labas para uminom ng tubig. Ilang beses ko siyang kinulit kung totoo ba yung sinabi niya. Kasi dinig na dinig ko yung bulong sa bandang tiyan ko at yung aparisyon din. Ilang beses na ganun ang nangyayari sa akin. Nagigising ako sa galaw ng baby ko tapos maririnig ko yung bulong. Makikita ko yung aparisyon. Pero sa tuwing bubuksan ko yung ilaw ay wala namang tao. Kaya talagang naisip ko na hindi na yun yung asawa ko. Kasi nga ay nakakapako rin siya kung minsan na nasa tabi ko lang. Saka na lang tumigil ang paramdam na yun, Sir Van, nang matapos na ang 40 days ng kaibigan ko. Kaya napapaisip ako na baka ang ginawa kong pagdungaw sa kanya ang dahilan kung bakit. Siguro, isa na ring dahilan ay ang gusto niya talagang magkaanak. Inaabangan nga niya, Sir Van, ang anak kong lumabas daw para maging ninang siya pero hindi niya naabutan. Maayos ko namang naipanganak ang baby ko. Ang kaso lang ay premature siya. Ilang gabi rin kasi matapos hindi na nagparamdam ang kaibigan ko sa akin, ay doon na rin po ako nakaramdam ng kirot sa tiyan ko. At tuluyang nag-open ang CM ko, kaya ako nanganak ng maaga. May pamahiin na kung saan bago ilabas ang kabaong o ilibing ang namatay, ay kailangang itawid ang mga maliliit na bata sa ibabaw ng kabaong para hindi sila maging sakitin o dalawin ng kaluluwa ng namatay. Ako nga pala si Jacqueline. Naniniwala po ako sa ganitong pamahiin, Sir Van. Kasi ay wala namang mawawala talaga kung gagawin man yon.
Yung kapatid ng lola ko noong namatay. Wala namang nangyari nung lamay niya at maayos naman ang lahat. Ang kaso lang ay nagkasakit ang anak ko. Tinrangkaso siya tapos nagsusuka sa kasagsagan ng lamay. Kaya imbis na makilamay kami, ay dinala namin siya sa ospital. Habang nasa ospital kami, ay tumawag sa akin yung mama ko. Ang sabi niya na kung pwedeng iuwi ko raw ang anak ko dahil nga gagawin na ang pagtatawid ng mga bata bilang proteksyon. Sakitin pa naman po ang anak ko, Sir Van. Kaya naisip ko nun na kailangan niya nga talaga yon. Kinausap ko ang anak ko sa balak ko. Pumayag naman siya. Pero paglabas namin sa ospital at nang naganap na ang pagtatawid at ang anak ko na lang ang kailangang itawid, ay ayaw niya. Umiiyak siya nun kasi natatakot daw siya. Kahit papilitin ko siya ay bigla siyang nagsuka nun tapos ay nawalan ng malay. Kaya sa huli ang anak ko ang hindi na itawid. Okay naman ang lahat, Sir Van, matapos yun. Ang kaso, lumala lalo ang pagiging sakiti ng anak ko na talagang hindi na ako sanay. Sakitin man kasi ang anak ko, Sir Van, pero hindi naman yung sunod-sunod at hindi na napapagaling talaga. Gagaling siya paglabas namin sa ospital pero maya-maya magkakasakit na naman siya. Ang palagi ko ring napapansin sa kanya ay yun po bang binabangungot na siya kahit ang bata-bata pa niya. Kaya natatakot ako minsan na iwan siya sa kwarto niya kasi palagi talaga siyang binabangungot. Ang sabi pa nga niya minsan sa tuwing bago kami matulog ay nakikita niya raw ang lola niya, yung kapatid po ni lola na namatay. Palagi raw kasi siyang tinatawag tapos mamaya iiyak na siya. Inaalo ko lang siya palagi kapag ganon. Pero natatakot din ako. Nanginginig kasi ang anak ko sa tuwing kinukwento niya yun sa akin. Natatakot na rin siyang lumabas. Palagi niya raw kasi nakikita ang lola niyang sumusunod sa kanya. Kung minsan nagtuturo siya ng mga pwesto at sasabihin niya naroon daw si lola. Kinuwento ko yun kay mama at ang sabi niya, posible raw talaga na minumulto siya ng kapatid ni lola. Humingi kami nun ng tulong sa isang manggagamot sa amin. At ang sabi, ay yun nga raw at may nakasunod daw talaga sa kanya. Pero hindi naman daw masamang kaluluwa yon. Para lang daw niyang binabantayan ng anak ko. Binigyan niya ako ng proteksyon at sabi niya ipasuot ko raw yun sa anak ko. Nang pinasuot ko naman yon, ay medyo nabawasan na ang palagi niyang bangungot tungkol sa lola niya at yung pagiging sakiti niya. Meron pa rin naman, Sir Van, pero minsanan na lang na parang kagaya noon. Tinanong ko rin ang anak ko nung medyo umokay na siya kung nakikita niya pa rin ba yung lola niya at ang sabi niya ay hindi naman na raw. Kaya nung namatay ang lola ko ilang taon lang ay talagang ginawa ko na pagtatawid ulit sa kanya. Baka kasi mamaya ay multuhin na naman siya. Thankful naman ako na kahit papano ay wala siyang nakita sa lola niya. Hindi ko pa po alam nun, Sir Van, na may third eye ang anak ko. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon ay dun ko lang nalaman. Tawagin mo na lang akong Melody, Sir Van. Sa totoo lang, bata pa lang ang anak ko ay may sinasabi na siya tungkol sa mga multo. Ang sabi niya ay nakakakita raw siya ng mga bata sa eskwelahan nila na humihingi ng tulong o di naman kaya ay nakikipagkaibigan sa kanya. Doon po nagsimula na tuksohin ang anak ko, Sir Van, bilang sintu-sinto. Yun din ang naging dahilan kung bakit ayaw na niyang makipagkaibigan. Palagi na lang siyang nagmumukmok sa kwarto niya sa tuwing may bumibisita sa bahay naming mga bata. May time na tinawag ako noon ng isang kumare ko kasi birthday party raw ng anak niya. Sabi pa niya ay marami daw bata kaya talagang matutuwa ang anak ko at siguro ay doon na rin siya makakahanap ng kaibigan niya. Sinabi ko yun sa anak ko. Ilang beses pang pilitan ng ginawa ko, Sir Van, hanggang sa napapayag ko siya. Hindi ko naman siya magawang takutin sa mga elemental na bagay. Kasi
Sabi naman niya ay nakakakita raw siya ng mga multo at wala naman daw multo sa bahay. Pagpunta namin sa bahay ng kumare ko, ay totoo ngang maraming bata. Inaaya nila nun ang anak ko. Pero yung anak ko nasa gilid lang. Tamang kain na lang. Kung may lalapit man sa kanya, ay papansinin naman niya. Pero hindi siya sasama. Minsan ay nirarason niyang magagalit ako kahit hindi naman. Habang nag-uusap kami ng kumare ko, ay hindi ko naman namalayang umalis na pala ang anak ko. Pagkaraan siguro ng ilang oras, nang tawagin ako ng siguro 3 bata, yung nag-aaya rin sa anak ko na tinanggihan niya. Ang sabi nila sa akin ay may kalaro daw ang anak ko sa labas. Takot na takot sila habang kinukwento yun sa akin, kaya naman lumabas ako. Paglabas ko ay nakita ko siya sa bakuran na may kinakausap. Tumatawa siya tapos parang nakikipaghabulan po, Sir Van. Sinasabi pa nga niya na siya naman daw ang habulin dahil sa nahabol na niya yung kalaro niya. Nagtindigan ang mga balahibo ko. Pero kahit ganun ay lumapit pa rin ako. Tinawag ko yung anak ko, tapos tumingin naman siya sa akin. Sabi niya sa akin na wait lang daw ako at magpapaalam lang siya kay Johanna. Tumingin siya sa likod niya, tapos kumaway pa siya bago siya pumunta sa gawi ko. Tinanong ko kung sinong Johanna. Sabi naman niya ay bago niya raw kaibigan at talagang magkapareho sila ng hilig. Sabi ko noon na wala naman akong nakikita kasi Sir Van wala naman talaga. Wala siyang kalaro. Wala rin yung tinuturo niyang Johanna. Pagpasok namin sa bahay ay nakita ko ang kumare ko. Nanlalaki ang mga mata niya at kinausap niya ako saglit. Ang sabi niya sa akin ay kilala raw niya yung Johannang sinasabi ng anak ko. Sabi ko naman nun kung sino. Sabi niya ay tawagin ko raw ang anak ko at may pupuntahan daw kami saglit. Pumunta kami noon sa 2 bahay, malapit lang sa kanila, at nakita ko na may nagaganap na lamay doon. Nakita ko yung tarpaulin at may nakasulat na Johanna. 7 years old siya, Sir Van, at kaedaran lang ng anak ko. Inutusan ako ng kumare ko na tanungin ko raw ang anak ko kung yun ba ang nakikita niyang Johanna. Ginawa ko naman po, Sir Van, at nabigla ako sa sinabi ng anak ko. Oo raw, siya raw yun. Siya raw si Johanna na kalaro niya kanina. Sabi pa niya sa akin na pumasok kami kasi may pinapasabi raw si Johanna. Tinuro niya yung bandang gilid ng bahay, Sir Van. Naroon daw si Johanna at inuutusan siya. Nagkatinginan kami ng kumare ko. Dahil doon nagtao po yung kumare ko at lumabas yung isang babae na siguro ay 30 pa lang naman. Doon ko pinaliwanag sa nanay na may sasabihin ng anak ko. Pero sana wag nilang pagtawanan at pakinggan lang para naman hindi ma-offend ang anak ko. Doon na nga po nagsalita yung anak ko. Sinabi niya yung pinapasabi ni Johanna sa kanya. Hindi ko na po babanggitin kung ano dahil sa may kahabaan din. Pero umiyak yung nanay ni Johanna at niyakap ang anak ko. Ang sabi niya ay sabihin daw ng anak ko kay Johanna na mahal niya siya. Para akong kinurot sa dibdib, Sir Van. Parang nakonsensya ako bilang ina ng anak ko. Dahil ako mismo na mama niya ay hindi siya pinaniniwalaan sa mga sinasabi niya sa akin pagdating sa mga nakikita niya minsan. Pero ang nanay ni Johanna na hindi man lang kilala ang anak ko ay naniwala agad. Malaki na po ang anak ko at magmula nang mangyari yon ay nagkaroon na siya ng talagang mga kaibigan. Pero hanggang ngayon ay nakakakita pa rin siya ng kaluluwa. Tinatanong ko nga siya kung minsan kung naaalala niya pa ba si Johanna noon. At sabi niya ay oo daw. Yun daw kasi ang bata na nagturo sa kanyang makipagkaibigan at maging normal. Sa panahon ngayon, naniniwala pa ba kayo sa salitang aswang? Sa panahon kasi ngayon,
Eh hindi ba ang aswang ay panakot na lang sa mga bata? Ako nga pala si Rendel at kung ako man ang tatanungin kung totoo ang mga aswang, ay opo. Dahil kahit siguro mamatay ako, ay nakatatak pa rin sa akin ang pangyayari nung lamay ng pinsan ko. Taong 2006, nang ibalita sa amin ng tita ko na kapatid ni mama, napatay na ang pinsan ko. Nagulat ako sa binalita ni tita at hindi pa ako halos makapaniwala. 7 years old pa lang ang pinsan ko ay namatay na siya. Pumunta agad kami sa lugar nila tita. Pero habang nasa biyahe kami, ay kinausap ako ni mama. Ang sabi niya sa akin na kapag nakarating na kami doon, ay wag daw akong maglalabas-labas dahil may gumagala raw na aswang sa lugar nila. Tanong ko naman noon kung ano yung aswang kasi wala pa naman akong kaalam-alam sa mga bagay-bagay noon. At ang sabi ni mama sa akin, ang aswang daw ay kumakain ng tao. Hindi ko sineryoso ang sinabi niya sa akin. Siguro dahil bilang bata noon, naisip ko na baka tinatakot na naman ako ng mama ko. Pagdating namin sa lugar, ay liblib yon. Meron naman mangilang-ilang kabahayan, pero may distansya sa bawat bahay. Pagpasok namin sa bahay nila tita, ay bumungad na sa paningin ko ang kabaong ng pinsan ko. At ang siguro 5 tao. Kaunti pa lang nun ng tao, dahil siguro ay maaga pa lang naman. Sabi kasi ni tita, ay dadagsain din naman ng lamay mga bandang gabi daw. At siguro ay totoo nga ang sinabi ni tita. Dahil bandang alas 5, ay doon na unti-unting dumami ang mga tao. Maayos at sobrang saya ko, Sir Van. Kasi may mga bata pa silang kasama, kaya naman may naging kalaro na ako. Habang naglalamay ang mga tao noon, ay may biglang malakas na kalabog sa taas ng bubong. Hindi naman napansin noon ng mga tawang tunog na yon. Siguro ay dahil may kanya-kanya silang ginagawa. Yung iba kasi ay nagsusugal at sila mama at tita naman ay inaasikaso ang mga bisita. Ako kasi noon ay nakaupo lang sa bangko at wala pa akong kalaro noon. Binaliwala ko lang yun nung una hanggang sa hindi naman na naulit pa. Ikalawang gabi nang si mama ang nagbabantay. Binuksan niya ang bintana sa tabi ng kabaong ng pinsan ko. Sobrang init din kasi. Katabi ko lang nun si mama. Matapos namang buksan ni mama ang bintana, ay walang pumapasok na hangin. Ilang saglit ay tumayo si mama. Sabi niya sa akin noon na maiwan daw muna ako sa may kabaong kasi maglilinis muna raw siya ng sarili saglit para malamigan siya. Naiwan naman po ako noon sa kabaong. Pero pagkaalis ni mama, ay nakita kong pumasok ang mga batang kalaro ko. Kinakawayan nila ako noon at sabi ay maglaro daw kami sa labas. Sabi ko pa nga na hindi kami pwedeng maglaro kasi baka pagalitan ako ni mama. Pero sabi ng isa, hayaan ko raw at mabilis lang naman kami. Naglaro na kami noon ng mga kalaro ko, Sir Van. Nasa labas lang kami. Pero natatanaw ko pa rin naman ang kabaong ng pinsan ko. At kita ko na wala pang pumupuntang magbantay doon. Si tita ay hindi naman napapansin na walang naiwang nagbantay doon. Dahil busy siya noon sa pakikipag-usap sa ibang kamag-anak namin. Habang naglalaro, ay parang nakita ako sa may bandang bintana na parang may dumungaw. Hindi ko kita yung buong mukha niya kasi maitim eh. Tsaka may kalayuan din naman kami ng kaunti. Tinuro ko yun sa mga kalaro ko at sabi nila ay multo raw yun. Nagtawanan na lang kami nun tapos hindi na namin yun masyadong pinansin pa. Sa sumunod na gabi, nang tignan ko ang mukha ng pinsan ko, ay parang may nagbago. Parang sobrang putla niya. Tapos parang kakaiba rin yung aura niya. Ilang beses kong dinudungaw noon ng pinsan ko. Kaya nagtaka ako. Kasi para talagang may kakaiba. Si mama naman, sabi niya baka epekto na raw yun ng 3 gabi na paglalamay sa kanya. Nakaramdam ako ng pagkaihi. Kaya nagpaalam muna ako kay mama. Sabi niya ay mag-ingat daw ako sa labas. Sabi pa nga niya na samahan niya na raw ako. Pero tumanggi naman ako. At sabi ko na wag na.
Sa labas kasi ng bahay ay naroon yung CR nila tita. Pagpunta ko sa CR, ay narinig ko yung boses ng pinsan ko. Paglingon ko, nakita ko nga yung pinsan ko. Hindi ko po naisip na isa na siyang kaluluwa o multo. Nagulat pa ako nun kasi paanong nandoon siya sa CR, gayong nasa kabaong naman siya. Ganun po ang mindset ko nun. Siguro bilang bata na rin ako at hindi ko pa masyadong alam ang ibig sabihin na patay ang isang tao. Ang akala ko lang nun mamamatay siya pero gigising din. Sabi niya kasi sa akin nun, "Kuya Rindel, tulungan mo ako." Sabi ko naman nun na kung bakit at anong problema niya. Umiyak po siya bigla, Sir Van. Tapos tinuturo niya yung sa may taas ng bintana na kung saan nakapwesto yung kabaong niya. Tinanong ko siya kung bakit at anong nangyayari at bakit bumangon siya sa kabaong niya. Pero hindi niya naman ako sinagot at nagpatuloy lang sa pag-iyak. Nataranta na ako nun kasi yung iyak niya para siyang nasasaktan. Hindi ko na siya mapakalma. Kaya imbis na umihi ay tumakbo ako pabalik ng bahay at sinabi ko kay mama yung nangyari. Hinihila ko pa siya kasi baka mas lalong umiyak yung pinsan ko. Pero sabi ng mama ko na kumalma raw ako kasi imahinasyon ko lang daw yung nakita ko. Hinila niya ako palapit sa kabaong tapos pinasilip niya pa yung pinsan ko. Takang-taka ako nun kasi papaanong nakita ko siya sa labas. Tapos ngayon andoon na naman siya nakahiga sa kabaong at nakapikit. Kahit ganun ay pilit ko pa rin pinipilit ang mama ko na totoo talaga. Nakausap ko pa nga siya. Tapos bigla pa siyang umiyak nun. Ilang oras ang lumipas ay may isang matandang babae. Kuba na siya at ubanin na. Bigla siyang dumiretso sa may kabaong kung saan kami nakapwesto ni mama. Parang kilala pa nga yun ni mama dahil tinatawag niyang Ina Simang. Pilit niyang kinakausap nun ng matanda na umalis na. Pero sabi ni Ina Simang na kailangan daw buhusan ng suka ang katawan ng pinsan ko dahil sa pinalitan na yun ng puno ng saging. Doon na nagwala ang matanda. Inalog-alog niya yung kabaong ng pinsan ko kaya naman nagkaroon ng kaguluhan sa lamay. Pilit na hinihila nila tita at ng ibang uncle ko ang matanda. Yung matanda naman ay sumisigaw tapos mamaya tatawa. Tapos ituturo niya yung kabaong. Tapos sasabihin niya, puno na raw ng saging ang pinaglalamayan namin. Pagkatapos ng kaganapan na yon, ay naging okay rin naman kalaunan. Natulog pa rin kami ron kinagabihan kasi sabi ni mama ay baka bukas o sa ikalawa saka kami uuwi kapag natapos ng libing ng pinsan ko. Normal naman sana ang gabing yon hanggang sa nagpasama ako nun kay mama para umihi. Siguro bandang alauna na yon. Pinapatulog lang kasi ako nun ni mama saka siya babalik sa pagbabantay. Paglabas namin, si tita bigla na lang nangisay. Nakatayo lang siya tapos biglang natumba at tumitirik na ang mga mata niya. Yung kamay niya nun bumabaluktot. Doon na naman nagkagulo ang mga tao. Yung iba nagbubulungan na at yung iba natatakot. Maging ako nga, Sir Van, ay napahawak na rin kay mama dahil sa nasaksihan ko. Yung isang uncle ko, tinatawag ang pangalan ni tita. Pero hindi sumasagot si tita. Nangingisay pa rin siya. Ilang beses nila siyang niyugyog pero hindi siya nagigising. Hanggang sa yung isang uncle ko, yung nakatatandang kapatid nila mama, ang sabi ay posibleng nasapian na raw si tita. Tanungin daw nung isa kong uncle na yun po bang nagyuyugyug kay tita kung anong kailangan niya. Doon na nga po nagsalita si tita. Ang unang sinabi niya ay tiyo. Maliit yung boses, parang boses bata. Si mama sabi niya agad na yung pinsan ko na raw yun. Biglang umiyak yung tita kong sinapian. Ang sabi niya, ang dilim-dilim daw ng nakikita niya at hindi raw siya makaalis kahit anong gawin niya. Tulungan daw namin siya kasi sobrang daming atungal lang naririnig niya sa paligid. At para daw siyang kinakain sa pakiramdam niya. Sabi nun ng mga uncle ko na oo raw, tutulungan daw namin siya.
kaya umalis na siya sa katawan ng mama niya. Unti-unti rin naman Sarban ay umayos ang tita ko. Bumalik siya sa ulirat pagkatapos. Nagtanong pa nga siya kung anong nangyari at bakit daw siya nakahiga. Pinaliwanag ng mama ko ang nangyari, Sarban, at iyak lang ng iyak noon ng tita ko. Naisip niya agad yung sinabi ng matandang si Ina Simang. Kinabukasan, pagsapit pa lang siguro ng alas 4, ay inilusot nila sa may bintana yung kabaong ng pinsan ko. Sobrang dami ng mga taong bumubuhat kasi sabi nila ay sobrang bigat daw ng kabaong na parang hindi na normal para sa bigat ng bata. Nagtulong-tulong ang mga tao sa pagbaba ng kabaong sa may bintana. Hindi naman kataasan masyado ang bintana, kaya hindi yun nahulog kasi may mga tao rin sa labas ng bintana na nag-aabang. Paglusot ng kabaong ay binuksan nila yon at laking gulat namin nang makitang hindi na katawan ng pinsan ko ang laman nun, kundi isang puno na ng saging. Nag-iiyakan na noon ang mga tita at tito ko na maski ako ay hindi ko mapigilang magtaka sa nangyari. Kasi normal na katawan lang naman ng pinsan ko ang nakita ko bago nila ilusot sa bintana ang kabaong. Pero paglusot sa bintana ay puno na ng saging yon. Ang puno ng saging na lang ang nilibing namin nun. Wala naman mahinga ng tulong ang tita ko kung saan daw nila pwedeng hanapin ang totoong katawan ng pinsan ko kasi wala naman daw albularyo sa kanila. Siguro sa desperasyon ay lumapit na rin sila kay Ina Simang. Pero ang sabi lang daw noon ni Ina ay wala na. Mabibigo na raw kaming mahanap pa ang totoong katawan ng pinsan ko kasi pinagpiestahan na yon ng aswang. Ilang beses niya raw namanmanan ng aswang na nag-aabang sa paligid lang ng bahay. Nagparamdam na nga raw ang aswang minsan sa bubong pero hindi pa raw namin nahalata. Mabuti sana kung noong sinusubukan daw niyang buhusan ng suka ang kabaong at katawan ng pinsan ko ay mababawi pa namin siya. Kasi huling gabi na sana yon bago siya kainin ng mga aswang. Pero pinigilan daw kasi siya sa balak niya. Ang pinagtataka lang daw niya ay kung paanong nakuha ng aswang ang katawan, kung nababantayan daw ba namin yun palagi. Kasi hindi naman daw makakagawa ng sabulag ang aswang para matangay ang katawan kung may nagbabantay. Naiyak na po ako. Naalala ko kasi yung gabing pinagbantay ako ni mama pero umalis ako. Tapos naalala ko yung nakita kong figura na nasa may bintana nun. Siguro ay siya yung tumangay sa pinsan ko. Inamin ko yun kila mama pero sabi nila ay hayaan ko na raw at kahit pa umiyak ako ay wala na. Hindi na namin mababawi ang katawan. Siguro lang daw ay nagparamdam lang ang pinsan ko para magpaalam na sa amin sa huling pagkakataon. Hanggang ngayon ay nagigilty pa rin ako habang naaalala yon.